So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi judge Janan. Okay guys, katatapos lang natin reviewin yung Jonas vs Nikki. Kanina lang, no? Nagpahinga lang ako saglit, tapos ito na, no? Pistolero versus Sack Maestro. May mga nababasa akong comments about this battle na nag-choke nga daw si Sack. Pero nagtataka ako kung nag-choke si Sack dito, bakit 40 minutes pa rin yung video. So, I'm not sure, no? Gusto kong alam mo yun, to see is to believe, no? Kasi 'di ba, most of the time kapag yung isang battle MC is nag-choke, nakakat yung vid, 'di ba? Kumbaga sa instead of 40 minutes dahil sa choke na yon, bumababa kasi hindi naman naiispit ng isang MC yung round nila or yung linya nila. So, ako nagtataka ako kasi yung battle ni Jonas tsaka Nikki, 40 minutes plus yun 41 minutes ata. Tapos ngayon, may mga nagsasabi na nag-choke nga doon si Sack, pero natataka ako around 40 minutes pa rin. So, let's see kung totoo nga nag-choke si Sack dito kasi hindi ko pa ito napapanood. Pero, sana naman hindi. Kasi, syempre, mas magandang battle sana kung prepared na Sack, no? Pero let's see, no? Kung choke man, edi wala tayong magagawa doon. Pero pakinggan natin, baka sabi nila masakit daw yung mga sinasabi ni nabasa ko lang naman yung mga comments. Although may mga clips ako nakikita sa Facebook pero hindi ko pinapanood kasi ayokong ma-spoil sa mga alam mo yun, mga solid na linya kasi 'di ba, yung mga nare-reel sa Facebook, alam niyo naman yung mga okay na linya yun yung mga malalakas na linya So, iniiwasan ko yung mga reels na yon. So, yun, pag may nakita akong Pistolero versus Sack yun, scroll, no? Pero yung mga comments, binabasa ko, no? Kumbaga, may mga nabasa ako doon na nag-choke nga doon si Sack, tapos grabe daw yung pistol dito, ang sakit daw ng mga sinabi. So, andun tuloy yung eagerness ko na mapanood tong battle na to. So, yun, huwag natin patagalin. Umpisahan na natin. Pistolero versus Sack. Let's go. Pangin! Sakpangan na! Enjoy na natin. Na. Okay. Paus ka na magingay. Successful ang atong okasyon. Palakpakan natin si Boss Phoebus Apollo Samson. Lahat ng mga sponsors. Wait a minute. Apollo? Wala ba to sa wanted list? Huling Apollo sa Davao, pinaghahanap ng mga pulis. Okay na? Bayad na tayo ng buwis? Alright. Wala tuloy ako. Nagbayad ng buwis? Sorry. Umpisa pa lang no? Pero Pistolero, siguradong mangingibabaw. Siya nakikipwesto pero magiging sementeryo ko daw yung Davao. Mahusay si Pistolero, yung talento umapaw. Kaya bilang respeto, naganda akong 3 araw. Kaya kinukall out ako ni Pistol. Lahat na yun ay naging missed call. Statwa ni David nandun sa seawall. You got big balls but your dick small. So delete all your porn history just like the people na nag-suicide sa Davao na parang nag-free fall sa Gmall. Suicide sa Gmall. Pero joke lang. You've been rickrolled. Shit. Iniisip lang. Okay. Pistol. Tang ina na wala talaga ako. Parang sa Gmall. Kaya pistol. May pistol aeroplano na baguhin yung category. Pistol aeroplano. Urine lang sa laboratory. Shit. Hindi pa to. Sige. Okay. At
ating balikan nung ako'y naging talunan. Si Disaster may ghostwriter, sila nagsusulatan. Silang Zeta merong airmats, ako'y pinagtulungan. Pero ganun daw ang alaas, natatalo lang pag 2-on-1. So yun, 2-on-1 na naman. Ano to gaguhan? Binigyan nyo ako pistolero, 2 tao yung katawan. Tingnan nyo naman. Kasi tignan nyo naman. Work from bed. VA na may 10 accounts. Client niya puro British, that's how he gained them extra pounds. Kaya si Carlo Yolo mag-gym. Todo tumbling, after double handspring, sa naong mulanding. Muna yung naong sa taga-tondo nga gi-combog boxing, nga gipuspus sa kukulamber na himong koko matching. Oh, pistol. Bili ka ba nag-gym sa PSP Gym? Sa PSP Gym, ikaw ang next endorser. Wala ka nga next, dapat siguro Head and Shoulders. Kasi sa PSP Fitness, naging distorted yung poster. Kasi yung picture mo, yung progress, before and before. Sorry ah. Before and before, putang ina. Kahit... siya wala, mabubayawa. Wala kasi ako eh. Before and before. Sorry man. Handa ako eh. Hindi, tayo lang. Before and before. Kailan pas 580 kg ang weight di normal. Toroday. Imong weight di normal. Dapat sa waste disposal. Imong single status dapat i-change og plural kay mura kag mix og clay og kubal nya kay shape deg oval nya face gihulmag pina JB Sukal. Kaya ano? JB Sukal. Zero ahos nga 15 anyos. All white spermia sapatos ang pormahan pina Jimmy Santos. Kalami ni may lambos sa Tagalog. Si Tagalogod sa akong itlog ni Bulabyog. Sinuryahan na may Tagalog, nawa ni taga Tibalog. Tagalog si mata. Sino ang Bisaya daw ang ribat? Pag Tagalog na ba mong kontra, face to face may mang libak. Lagom kay ikaw og liog, grabe na ka black. Basta lagom og liog, di ba buntis yung lalaki ang anak. Danti gulapi tatak. Danti gulapi tatak. Pero napansin nyo, that's not within his scope. Siya lang hindi tumatawa, though my shit's quite dope. Kaya anong pakiramdam that when you're with my folks, ikaw lang nasa outside of our inside joke. Cause you're a clown. Ang inang yan. Inside joke, clown. Kaboy adjust. Sige daw, pasabta ko. Di ba rap kayo gamit of language? Yung inon niyo mong masahod pa mo? Pasantod na pa'y lingwahe nga kami rin nakabalo. You're still beneath me, pantamakan na mo. Ah! Ang ina na, walang labate pa. Sino ba? Okay lang? Paano? Paano? Okay, so umpisa pa lang. Nag-choke na si... Pinili ko na lang na manahimik. Baka kasi makakuha ni Sak eh. Pero wala. Ano mo yun? Alam mo yun? Blanco yung yung performance niya. Kumbaga, fill in the blanks na yung naging performance niya. May maaalala siya, mablanko, may maalala ulit, tapos mablanko ulit. So, yun, proceed tayo. Malinaw naman, no? Kailangan natin mag-proceed kay Pistol at wala na tayo masyadong sabihin pa dun sa round 1 ni Sak. Wala akong pakisak. Kahit nagbisaya ka pa at kayo lang nakakaintindi, mga brother. Para sa akin, mukha ka lang nangungulit na Thailander. Takinan to, katapat niya daw 2 tao. Alam mo ba, sabi nung fan doon, medyo pumayat na ako. God bless you, bro. Tangina niya, nakaka-disappoint. Yung idol nyo hindi sumulat. Binigay mo sak maestro, yung dumating sak na lobat.
Rebuttals. Rebuttals. Classic rebuttals talaga pag si Pistol. Alam mo yon, sa sobrang linis niya mag-construct ng rebut sa isip niya. Sobrang mamalay. Di mo I mean, may isip mo talaga na at some point may isip mo na sulat ba yon, no? Kasi ang linis eh. 'Di ba? Ang linis, walang stutter. Ang ganda nung pagka-construct, 'di ba? So, parang may isip mo na, tangina, pre-made ba 'yon? Sinulat niya ba 'yon, 'di ba? Ganong kalakas ang isang Pistol sa rebuttals. Binigay mo sak maestro yung dumating sak na lobat. Tangina, inihingi ko sak maestro, binigay nyo shabs maestro. Tinawag ka nilang adik sak. Pero wag kang umasang tutularan ko yan. Wala akong pakialam sa bisyo mo, tol. Sa tama mo lang. Tangina mo. Eto, legend. Gusto nyo ba ng revelation? Alam nyo bang majority ng choke performance ni Sak puro main event battle sa Luzon? Di ba kayo nag-wonder ba't ganun? Hindi nga ba talaga nagpe-prepare yung idol nyo? O baka may ibang rason? Well, before pandemic, nagsisimula yung flip-top event ng 9. Natatapos ng 4. Ganon kasagad yun. So kung 3 na yung main event, Sak, tangina mo, lobat ka na nun, gago. Wag mo kami lokohin, Sak. Hindi ka magchuchok ng batak, pare. Patunay, laban mo kay Lanceta. Wala ka nang masabi nung round 3, pero yung bibig mo, buka pa rin ang buka. Kitang-kita sa video, ayaw mo na, pero yung panga mo, gusto pa. Yung pisngi, nagmamasil. Yung kagat, humihigpit. Kumukudrado yung muka, pag yung ngipin, nagdidikit. Siya daw ay smooth as butter. Nak ng puta, lupit. Kaya pala smooth as butter, kasi mukha kang tasty bread. Kagating ko panga mo eh. Yung linya niyang LA to New Zealand, kung napanood nyo, pilit niyang pinareplay. Tumawid daw siya from LA to NC. Ano daw yung ETA? Tapos nung hindi na-gets ng crowd, Cebu Pacific ang delay. What the fuck is up with that? LA to NC, ETA, Lanceta. Okay, gets ko yung gimmick. Ang pinagtataka ko, from Los Angeles to New Zealand, iniintay mo Cebu Pacific? Oo nga, no? Diba? Tapos nung hindi kinagat ng tao, ikaw pa nagalit, Chong. Kahit mag-intay tayo ng matagal, Sak, hindi talaga lalanding yun. Okay. Tangin na malayo ka pa sa eroplano mo. Ganyan ka ka-advance, pare. Mga bara mo nagpapatunay, Sak. Sobra ka na sa biyahe. Tanginan to, pag palumpalo, feeling MMA fighter pag sumet up. Boss P, kala ko ba pang UFC? Ba't may UFC banana ketchup? Tangina, sa kalagitnaan ng laban, bigla-bigla ka nag-crave ng sausawan. Tanginan trip yun. UFC banana ketchup. Ang deep nun. Ang deep nun. So, hindi ko alam kung saan ko narinig yun. I think sa Motus. No? Sa Motus. Mailig ang mga Motus boys sa ganong sa ganong mga wordplay or sa mga ganong sa mga ganong taktika, no? So I think sa Motus ko narinig yung ganon. Basta na lang may maibuga. Tangina mo, Sak, bisyo pa. Naghahanap ng sasawsawan kasi yung utak na prito na. Diba? Palakpakan muna tayo. Tatlong beses na dapat ito kinasa sa flip-top. Tatlong beses din akong inatrasan nito. Tapos nung nalaman mong home court, biglang palag, lupid ng loading yung Chumempo. 2 beses siyang umatras sa Luzon, isa sa gubat. O Diyos ko naman, maestro, sa kakaatras mong hayop ka, nakarating na ako sa inyo.
Men, alam ko hero nyo to. Alam ko rin hindi kayo bias. Pero alam nyo bang majority ng most high performance ni Sak nangyayari lang sa Mindanao at Visayas? Oras na sumigaw siya ng, "What's up? It's my home. It's my people." Sabay magre-reference ng sikat na Bisaya. Kagalang-galang na Duterte, Scottie Thompson, Dondon Ontiveros, Karinsita. Pag kailangan mo na magpatawa, Manny Pacquiao, Aling Junisha. O kaya i-open up yung Bisakul, Baduy, lahat Bisaya discrimination sa Maynila dahil bugso ng inyong damdamin ay bugso ng kanyang kita. Don't get me wrong. Alam ko nag-e-exist yung Bisaya discrimination sa labas nito. Hindi na kailangan gamiting paniklab. Pero bilang fan, discrimination, profanity, insulto, lahat yan nature ng battle rap. Kung ano yung sinabi sa'yo, para sa'yo lang yon. Hindi mo kailangan ipasa yung pasakit. Impisi paliwanag mo kung bakit ikaw pa yung nag-uudyok magalit. Sa pagtalino ng mga yan, ikaw pa bumabalakid. Kasi pag di na umiikot yung fan, di mo na sila magagamit. Lagi niyang sumbat, dala ko Mindanao. Saan man siya mapatakbo. Kaya kahit wala na siyang magandang inuuwi dito, siging tanggap lang kayo. Kung feeling mo, hindi mo naramdam yung lupa, hindi dahil sa mataas na yung nata mo. Tumingin ka sa babasak, sila na lang yung nagbubuhat sa'yo. Shit. Diba? Oras na yung dito mag-choke, finish na. Yung mga fans mong nag-pray, natupad na yung dalangin. Hindi na para suriin yung pilit na rhyme scheme, patuloy lang kayong mahuhumaling. Kaya wag kang umastang may galit sa mga unggoy na pasabit-sabit sa baging. Kung sa mga kamay mo din ang galing yung kinakain nilang saging. Humingi ka ng magaan na laban. Ako naman tong masunurin. Wala akong pake kahit sa Facebook, garapalan mo ko kung gaguhin. Wala rin akong pake kahit hindi mo irespeto yung laban at yung paghahanda tarantaduhin. Sak, re-respetuhin lang kita hanggang sa di ka na nila kayang respetuhin. Okay. Pinanood ko na lang yung round 1 ni Pistol and alam mo yung pinaka napansin ko dito, siyempre yung unang-una yung rebuttals ni Pistol na swak talaga yon, na sobrang linis, sobrang pulido, 'di ba? So yun, counted na yun. Pistol yan no? Isa sa mga, strength ni Pistol ang magbalik talaga ng mga bara, 'di ba? And next one is yung pagkakaroon ni Pistol ng magandang storya, concept, 'di ba? The concept itself, doon pa lang kasi kinukuwento ni Pistol, no? Kinukuwento niya Hindi niya, alam mo 'yon, yung hindi niya inispit as pang battle. Kinukuwento niya 'yon sa atin, sa crowd, sa mga nanonood. Kinukuwento niya na ganito si Sak, yung views ni Sak ganito, 'di ba? So ganon niya in-expose si Sak Maestro na yun yung magbabanggit daw ng mga sikat sa sa Luzon tsaka sa Visayas tsaka sa Mindanao, 'di ba? Yun, narinig niyo naman siguro yun, no. Hindi ko na i-elaborate pa, pero the concept na ginawa ni Pistol is sobrang effective, 'di ba? At yun, nakita niyo naman yung round 1 ni Sak Maestro is nawala siya doon, choke, 'di ba? Yun, malinaw, klaro, Pistol yon, the concept, delivery, yung pagkukwento niya, pagde-deliver niya sa atin, na naihatid niya ng maayos. Sobrang classic na pistolero yun. Rebuttals, 'di ba? So, yun, malinaw. Pistolero, 10-6. Fans lang daw, pinapaikot hanggang di na magamit. Ikaw, kahit exceptional yung talent, di mo ma-reach yung bigger market. Alam niyo ba kung bakit? Pangit. Gago. Pangit ka, men. Di kita nilalait. Gago. No, hindi ko siya nilalait. I'm just stating facts. Pwede kang tubero, but that face ain't made for rap.
Di ba? Lumalakas sa kanya mga bara every time we play it back, but it wouldn't change the fact that your fucking face is whack. Pero hanggang doon na lang yun, hindi ko na lang. Fucking face is whack. Tapos sinabi niya na yun, saging, pinapakain daw ng saging at bagging. Alam mo na contribute mo sa rap? Pag-squatting. Natalo pa sa ribat, di ba? Tapos, tapos si Pistolero, estilo neto. Nalaman ko ang agenda at motibo. Agenda at motibo. Nag-invest ng ilang libo pang lisensya at rehistro, nag-record siya ng video doon sa may EDSA. Ganun talaga pag nakahawak ng cellphone ng nitibo. Para makakonect siya kay Phoebus, tapos, imbis mag-invest sa crypto, sa mga lesbian aktibo pa yung sexual libido ng Iglesia ni Cristo, siya nagbenta ng dildo. Diba ako, di daw ako kaya respetuin? Ikaw di kita kaya respetuin. Nagbibenta ka ng dildo, tinitake advantage mo yung mga tomboy na nangangarap magkautin. Diba? Ano pangalan ng business mo? Sex Pistols? The Sex Pistols? Pero, dildo ay gabulto. Lahat ng tomboy sa tundo ay napatamod mo. Yan si Chris Cañares, alias Dildong Dantes. He circumcises all the silicone carnage. At yung mga dildo na may LED light, when it's in your talibs, umiilaw na parang espada lang ni Bilbo Baggins. Pero, it's not a big deal though. Equip my consignments. Sabay siya naningil. Sa real jokes, sa got bars, pati na rin sa Mick and Chill. Si Boss P pa yung nagpa-feel ng thrill sa yung tinggil. Binabare na kasapwet, sabay, you know the fucking drill. But on the real, estilo, hahanap ng butas. Rektahan. Ako estilo ko, ikaw tinitira ko, pero lahat sila tinatamaan. Di ba? Nagre-research sa yung kalaban, naghanap ng kanilang kahinaan. Ako, giant asteroid, binubutas ko pang kalahatan. Pistol nga, ganyan siya, hila pababa. Para bang halige, alam mo yun, taba ng talangka. Hindi naman mali, pero pinagmukha mong masama, saktong pistol, binubutasan lahat ng tamang nagawa. Lahat ng tamang nagawa, tinitignan mo pa lang yung buto. Ako, kinakain ko na yung ubas. Ginawa mo na siyang wine, ako, nasa pang-apat na akong prutas. Diba? Habang tinitignan mo yung sakit, nahanap ko na ang lunas, sinarap ko siya ngayon sa tuwing dumarating si bukas. Kasi ang paghanap mo ng butas, yan ay research sa mga lumang litrato, you're still looking at the past dahil takot ka sa pagbabago. At dahil sa iyong trabaho, nakita ko kay Christian Carlo, ang tanging butas na nasa iyo ay ang buo mong pagkatao. Kaya, gago. Gago. Hanap ng butas, ayun. Sa kakahanap mo ng butas para magamit mo pang angle, napasok mo rin yung butas na may light sa end ng tunnel. Pistol upon pistol. Mirror match yung battle. At huling nakita mo ay butas nitong barrel. Kaya sabihin mo man, natapos na to. Magkano pusta mo? Round 2 pa lang, pero ayaw mo lang, tapos na to. So ano pa ba? Mag-split pa ba ako? Laos na to? Okay. Sige, round 2 mo naman. Baka tumagos yan, bro. Okay, so naitawid man ni Sak Maestro yung round 2 niya, pero ano pa rin, putol-putol pa rin no? Putol-putol pa rin, at syempre hindi natin ma-disregard yung round 1 niya na umpisa pa lang talaga nag-joke na siya. So dun pa lang talaga malaking bawas na yun, malaking impact na yun sa performance niya. Then round 2 siguro, kung naging sobrang effective ng round 2 ni Sak, possible na maangat niya pa kahit konti or kahit kalahati ng overall performance niya. Pero hindi naging ganun kalinis din yung performance ni Sak dun sa round 2. Kaya nagpatong lang yung mga dapa, no? Choke sa round 1, stutter sa round 2, 'di ba? Kasi kumbaga kaya naman maangat ni Pisto, kaya naman maangat ni Sak yun no? Kumbaga mabubura niya yung kalahating choke niya dun sa round 1 kung naging effective yung buong round 2 niya, at mas malakas, no?
Pero wala eh. Bitin at putol-putol pa rin yung mga lines niya dito. Kaya Pistol tayo. Alam nyo pare, Stop. Napanood niyo yung laban nila ni Shernan? Sabi niya doon, barok ako mag-English. 'Di ba? So what? Bakit ka nag-iinaso? Habang tinatawanan mo ko, gumagawa ko ng history king ina mo. Itong tinawag mong barok, ilang taong nag-amok, hanggang ngayon nananatiling ganto. Isipin nyo yon, kinailangan nyo pang magtawag ng taga-gubat para lang mapatigil ako. Okay. Tangina, namumuna ng salita, ikaw nga kung ano yung pinagsasasabi mo kay Saki. Tinapakan niya daw yung ulo hanggang maging sobrang bloody, na parang ayaw mag-start nung wasak na Kawasaki. Kiningin mo, wasak na nga, ini-start mo pa. Tamang kickstart ka din no? Di ba? Kung basagin ko kaya tama mo, tol, na mga galawan kong pang Bruce Lee, tipong kukurutin kita sa utong, tas pipilitin kita mag-multi. Ipipihit hanggang sa magtititilitong pusi na parang na-stuck yung susian ng bagong bili kong Rusi. Ganun ba yun? Nice! Tangina. Kiningin ng mekaniko bars. Kaya ka nangangamay talyer, hayop ka eh. Klingi pa masyado. Photoshoot ng PSP ga po, sabi nilang Seta ang baho. Good mood pumasok si Boss P. Pagpasok, niyakap niya. Pagsingot ni Boss P, sagpangan na. Tanginan to, iniiwasan ni Boss P. Siya naman todo dikit pa. Bobula-bulahin si P-Boost, tapos sa huli hihirit siya. Boss, history tong ginagawa natin. Ending, bumagsak sa TF niya. Sak na, may istro pa. Sip-sip na sip-sip pa. Di ba? Magre-retiro na dapat. Pero nakailang battle ka pa dito, Gar. Para dumami, maipundar. Ito yung perfect example ng ginalingan tapos na regular. Tamad niya daw si Sixth Threat. Tamad niya daw si Sixth Threat, Nikki, Grega, Tats, Marshall. Sigurado ka ba? Sa mga binanggit, si Tats at Marshall lang yung katunog mo, tinatarantado mo pa. Si Tats, nagretiro man, naging mahusay na artist at producer, sa ibang dako nag-ingay. Habang yung preparadong Marshall, sigurado ko kaya kang iwanan na pilay. Sila yung mga graduate sa klase mong malapit na mapagod mag-intay. Yung flowers na dapat sa'yo pa nanggaling, ako pa nagbigay. Si Krega, nanlalamon sa pananagalog, estilong ni minsan hindi mo napagana. Si Nikki, mahusay na komedyante, alam natin na hindi niya yan kaya. Si Sixth Threat, klarong siluni at hindi ikaw yung minsan niyang nagaya. Dalawa lang yan. Inaangkin mong anak yung nakikita mong masagana. O sadyang malungkot lang yung pagtanda niya. Dahil karamihan sa mga nanunumbat yung mga walang-wala na. Hindi pa tapos yung bara niya. Alam ko na magiging sugat yun eh. And yes, puta, sobrang solid ng schema na yun, men. Pero may round 3 pa. Siguro dapat ko na munang itigil sa puntong to. Mamaya na natin paluhain yung mga matamong namumugto. Kung bara mo one size fits all, puro generic, totoo. Pues lahat ng lalabas sa pistol, sukat lang para sa ulo mo. Putang ina mo, pistol. Tang ina, body bag. Alam mo yun, slowly but surely killing. Diba? Tangina, kinakatay ni Pistol si ano dito, si Sak Maestro ng dahan-dahan. Ano mo 'yon? Gagin lakas nun, especially yung yung schema na tamad daw niya si Krega, si Tats, si Nikki, si Sixth Threat, yung schema na yun, yung buong schema na yun na about dun sa mga battle MC na yun. Nagustuhan ko yun at
sugat eh. Yun yung pinaka nagustuhan kong scheme ni Pistol sa battle na to, kasi yun talaga yung pinaka sumugat kay Zack Maestro para sa akin eh. Alam mo yun, sinampal siya ng katotohanan doon na hindi mo tamod si Sixtet, hindi mo tamod si sino yung sinabi niya, si Tats, 'di ba? Na parang inaangkin lang daw kasi sila yung mga magagaling doon. So parang ang ganda nung punto niya, kaya sobrang nag-react ako doon, nagustuhan ko 'yon, 'di ba? Ganda nun, ganda nun. So, yun, consistent na pistolero from round 1 to 2, napaka-solid nun, men. Hindi bumaba yung energy ni Pistol, instead tumaas pa ng tumaas. Pistol, grabe yun. So, yun, ano pa rin yun. Sa kanya pa rin yun, pero this time si Zack bibigyan natin ng bigyan natin siya ng 1 point addition dun sa performance niya, kasi hindi naman siya totally nag-choke unlike sa round 1 na blackout talaga. So, yun, 10-7 sa round 2. So, 20-13, ang layo na nun. 20-13, men. First 2 rounds, Pistol. Sobrang layo ng agwat, 7 points ang agwat, pero tignan natin, sana makahabol kahit paano si Zack Maestro dito. Sana mahugot niya yung mga verses niya. So, yun. Sensya, nakalimutan ko si putang ng round 1 eh. Galing. Pistolero. Fishbolero. Lele. Si Shane sabi nun. Sige, seryosohin natin. Mura pa ko. Okay, seryosohin natin yung topic. Parang nanonood lang tayo ng National Geographic. Ito si Pistolarius Battlerapithecus caniaris, also known as the Pangit cat. Very fat. Always battle rap in his habitat. Makikita mo siya sa filthy slums of the national motherfucking capital region. He is known as the lowest form of animal. The lowest form of animal, the cousin of the hydrocephalus. Ang ginakaon perme, beef pares ug extra juice, kay walay vegetables ug walay sariwang fruits. Ang isda lang sa Metro Manila puro tilapia ug bangus, mga galunggong. Totoo yan. Kaya nga nanghihina. Nung minipis na yung kandila, di ba? Kahit na puro mantika. Hindi mo naman sabihin, pero sa akin nakikita. Kaya pala humihina. Kasi hindi lang pagkain, pati yung hangin, hindi sariwa. Tuloy yung crowd sa nagiging lazy na sa Metro Manila. Sa lahat ng rapper na naging artista, karir mo lang naging malabo. Pero sorry tol, alam ko na naglaho na yung role mo sa Batang Quiapo. Fuck. Binatay ka agad, no? Pero kahit mag-ensayo ko ng husto, bakit yung PSP hindi mo nadala sa Tondo? Kiniklaim ko ba sila 6 Threat? Si 6 Threat? Sinabi ko yun? Yep. Gagi, hindi Sinabi ko saan sinabi ko lang si Marshall at si Tats. Tats na palang hena. Pero, galing sa Tondo. Tol, di ko naman dinidis lahat ng inyong pinagsikapan. Pero nung kaya kata sa inyong laban, bakit? Fuck. Alam kong dalawa kayo may kasalanan. Tinitira ka niya dahil kay sadlak pa rin kayo daw sa kahirapan. Pero wag mo naman isisi yung mga taong pinanganak bilang mayaman. Dapat mong isipin kung paano nila yun pangalagaan. Shit. Siya, nawala kasi sa round 1. Wala ng confidence. Kailangan nyo yung pangalagaan. Sige. Lahat ng mga angle nyo, nakakaumay. Di naman, magbigay ka sa akin ng flowers, di naman ako nanghihingi na bigyan mo ako ng pugay. Pero isa ako sa mga alumni. At sinasabing mo, galing lang sa Shabu ang aking husay. Advantage ba yung bagay na nakakasira naman ng buhay? Di ba? Hindi. The advantage yun, binibigyan ko kayo ng partida. Dahil habang kayo'y sobrang gigil, ako naman nagpakalulong. Sarili ko'y at ang katawan ko'y sinisingil. Kailangan ko pa magdroga at dahan-dahan kinikitil at masakin na aking buhay para lang tayo magsinglibel. Di ko naman pinagyayabang ang aking mga achievements. Pero ang mga success na may-measure mo ba yan sa level of convenience? Puta na. Nahiya ka lang naman kasi, kaya mo pinupuna.
You hate what you lack, pinupuna mo lang sa akin ang mga hindi mo na-experience. Pero man, magbubuhat na lang ako ng bangko. Ba't di ako maupo eh, may tahanan ako nahitayo. Yeah. Nakipagsapakan ako sa bayolente niyong mundo. Di nga lang ako nagkampiyon, ginulpe ko ng husto. Ginulpe ako ng husto. Pero yun nga, sariling lupa't bahay, sa huli yung binuo. Malaboksingero kasi merong inuwi na titulo. Pero tol, parang lagi kang... Kaya ano, kanina, sana ikamay na ako'y na yung pagsabihan, pero lahat ng yun ay pagpapaliban. Kinausap kita bilang pistol, ngayon kinakausap kita bilang Christian. Lagi kang welcome sa Davao. Salamat, para. Okay, so wala na. Joke malala na talaga si Zack dito sa battle na to. Proceed na tayo kay Pistol. Wala na tayong sasabihin pa doon. Yo, bago simulan tong round 3 ko, ano man lalabas dito, nasulat ko na to bago pa kami nagkaroon ng mga pag-uusap. So, mabuting tao to sa akin si Zack, no? Pero, 3GS. Pansin nyo ba? Yan yung angulo niyang madalas mapakinabangan. Kahit hindi 3GS yung kalaban, 3GS yung angle para may automatic na palakpakan. Okay. Di nyo napapansin? Yan yung mga sinusulat niya, Repa. 3GS na squatting na agad pag medyo kinakapos, punyeta. Kala ko ba mahusay na rapper at advance yung mga pyesa? Bakit 3G pa din yung ginagamit mo para kumonekta? Diba? Ayaw mo na sa flip top, puro 3GS na sa poster, kaya medyo tinatamad ka na doon. Sak, may 4 na squatting ngayon sa line-up. Parang ang sipag mo ngayon. Okay. Diba? Panira daw kami sa kultura. Yan yung madalas niyang sabihin. Pero yung tropa mong nagsama ng mama, nagawa mo pang purihin. 3GS, salot, sinisira niyo yung sining. Pero okay lang nung yung battle, ginawa niyong PTA meeting. Okay. Diba? Sa likod ng... Diba? Sa likod ng J-Back versus Mot, Kotom Cam Karepa. Kung paano mo minamanipula yung crowd para si Tomas maitsipwera. Pero dinidiin kaming madaya at nang mamanipula ng eksena. Pero mukha niya yung lumabas nung nilatag yung ebidensya. Diba? Ginagamit mo yung katayuan mo para imanipula yung laban at sarili mong tao. Galit ka sa bumababoy ng sining habang kumukonsinti ng pagiging desperado. That means, yung hatred mo sa amin ay for the hype lang at yun ang klaro. Dahil lahat ng rason mo para magalit sa amin, yun din yung ginagawa mo. Galit ka nga ba sa mga bara-barang nakikitagay sa eksena? O di mo lang kayang makitang malasing yung mga di mo kasama sa lamesa? Diba? Kung di mo kayang makita, Sak, pumikit ka. Hindi yung puro kapasaring. Di namin kasalanang nag-aksaya ka ng panahon at yung tagay na pa sa amin. Hindi kami nagdamot ng papuri nung ikaw ang nagahari. Lumingon ka ng iyong mawaring, nirespeto namin yung prime mo. Di mo lang kayang respetuhin yung prime namin. Ganun lang kasimple yun. Basag. Tangina, ultimo nga roots nito, fraud na kung susumahin. Hip-hop na naging metal, tas naging hip-hop ulit dahil baduy na daw yung musika. So ang ending nito, Sak, savior ka pa ng industriya. Tinis mo yung XB, 3GS, lahat ng MC hindi mo trip ang atake. Kung sino pa yung madalas magarahe, siya pa yung maraming sinasabi. Pwes kung totoong nag-ambag ka at sincere yung hangad mo na tong eksena o mabante, alam mo ding hindi mag-e-evolve tong putang inang sina to para pumabor lang sa mga gusto mo mangyari. Diba? Yes. Ilan magandang performance mo, iho. Sige, ilatag mo dito. Nang makita nilang hanggang ngayon, di mo pa rin nalalagpasan yung ginawa mo sa zero. Kaya wala kang karapatang umastang relevant kung sumasandal ka lang sa mga nakaraan mong karangalan. Wala kang karapatang humingi ng luni, hindi mo siya deserve na makalaban. Hindi ka old god, hindi ka legend. Buong tapang ko yung ipagsisigawan. You're nothing but a flip-top veteran na may iilang classic na laban. At para magutom ka, yan yung dapat mong malaman. Tangina.
Wala, lecture. Diba? Nilecturean ni Pistol sa round 3 si, alam mo yun, si Sak Maestro yung nagguro, pero ang nangyari, siya yung naging estudyante at inano siya ni Pistol dito, nilecturean siya ni Pistol dito. Ender. Classic Ender na hindi ka old god. Isa kang flip-top veteran na may mga ilang classic na laban. Tanginang yan. Hindi mo deserve si Looney. Diba? Fuck! Tanginang yan. Classic Pistol. Nakakatakot yung ganung Pistol eh. No? Pero hindi ko naman sinasabi na hindi yun yung Pistol na lumaban kay Moth. No? To be honest, no? Sobrang ako kasi sinabi ko sa inyo, I'm a fan of Moth talaga, no? Moth 6 threat talaga yung inaabangan ko sa battle na to, sa lineup na to, sa tournament na to. Pero nung prime nila, no? Kumbaga nung nag-champion si Moth sa flip top, tas nung nag-champion din si 6 threat sa flip top, gusto ko may mga alam mo yun, yung eager na sana ikasa ni Boss Arik yung battle na to sa sunod na ahon, parang ganon. Hanggang sa, yun, ang tagal na, ilang taon na yung lumipas na wala na yung parang eagerness ko na makita yung battle na yun. Pero ayun, biglang nilabas to. Pero yung hype na Moth vs 6 threat is hindi nakatulad ng dati eh. 'Di ba? So, yun, going back, yung Pistol versus Moth, to be honest, isa ako sa mga kinabahan na dun sa lineup na yun, dun sa matchup na yun, na Pistolero versus Moth. Kasi ako, personally, alam ko kung paano sumulat ang isang pistol eh, 'di ba? Ilang beses ko na na-review si Pistol, ilang beses ko na napanood si Pistol, ilang beses na nag-champion si Pistol na napanood ko yung buong tournament, no? Sunugan sa Kumu, yung season 1. Isabuhay 2022, 'di ba? Alam ko yung kalidad ng isang pistolero, tas yung ibang mga battles niya pa, yung mga non-tournaments niya pa, 'di ba? Alam ko. Kaya nung napanood ko, yung nakita ko na fuck Moth versus Pistolero, isa ako sa mga real talk, isa ako sa mga kinabahan na kasi baka masilat si Moth ni Pistol. Pero at the end of the day, tayo na classic na Pistolero pa rin yung lumaban dun kay Moth, at yun na yun din yung lumaban dito kay Sak. At pinagkaiba lang, mas effective si Pistol against Sak Maestro, and at the same time si Sak Maestro naman nagkaroon ng problema sa performance. Then ang pinagkaiba naman is yung Pistolero dun sa Moth is yung iba dun effective, yung iba hindi. So ganun yung naging ganun naman yung naging story, at mas gigil din, mas kumokonekta din si Moth compare kay Sak dito. So yun yung pinagkaiba ng dalawang MC. Pero si Pistol against Moth tsaka Pistol against Sak Maestro, parehas lang eh. Yeah, parehas lang. Pinagkaiba lang dun sa nakalaban ni Pistol sa dalawang different events na yon. Kasi si Moth palag eh, laban. Si Sak nawawala. So, yun lang naman yung pinagkaiba. Siningit ko lang kasi ito yung Pistolero na nanle-lecture, 'di ba? Kinupal kanya sa first round, sa second round, pero pagdating sa round 3 papangaralan kanya, masakit na mga masakit na mga real talk, 'di ba? Ayun, kita niyo naman Ender, 'di ba? Ayun, yun lang. 676 para kay Sak Maestro. That's 19. That's 19 points for Sak Maestro. Kay Pistol naman, perfect. So, perfect. Sobrang perfect. 30-19. So, malayo yung agwat, pero deserve ni Pistol yung panalo dito. Pistol. Sa Pangil, Davao City, ang mananalo dito ay magkakamit ng 30,000 pesos bonus. Ang panalo, 5-0, Pistolero. Yo, gago kaya! Gago! Malaking shoutout sa Papa Kel's Clothing, Crown Manila, Saint Clothing, Silence. Maraming salamat sa inyo lahat. All is well. Tsaka malaking shoutout kay Sak. Ano man yung sinabi ko, pre. Tangina ko tutusin. Ayoko nang sabihin yun. Ang buting tao na ito sa akin. Sorry. Nawala ako.
Okay, so that's it. That's it. That's the outcome. That's the result of this battle. Pistolero all 3 rounds. Malinis. Klarong-klaro. Yun. So, yun. Huling battle. Nare-review natin. Fukuda versus Zaki. Pero I think that's tomorrow na. Tomorrow night. So, yun. Pahinga na tayo. Upload. Then, kinabukasan is another day. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.